So, magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po. Bago kayo umupo, may hinanda ako, kunting panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na ibinigay po ninyo sa amin. Kaya po nawa ang siyang manguna sa amin sa buong araw na ito. Kaya po nawa ang maging aming sanggalang laban sa mga panganib at karandagan. Kaya po nawa ang inyong gamitin sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita sa lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bago kayo magsiupo, pulutin ang mga kalat sa inyong paligid at ayusin ang hanay ng inyong buwan. Ayan, mahal na kayo magsiupo. So, bago natin simulan ng ating talakayan, hinanda sa teacher na aktibidad. So, sinasabi dito, magbibigay ang guro ng mga tanong at ito ay makinig na sasagutan. Kapag natapos ang katanungan, bubuuin ang mga letra at sasabihin sa akin ang buong salita. Naunawaan ba? Oo. Ayan. Ito ang mga katanungan. Sa salitang parabola, ano ang unang dalawang letra nito? May sagot na ba? Opo. Pangalawa, sa alpabetong Filipino, ano ang nasa ikapitong letra nito? Yes na? Yes. Pangatlo, sa salitang sulat, ano ang unang dalawang letra nito? Yes na ba? At pang-apat, sa alpabetong Filipino, ano ang nasa ika-21 at ika-23 letra nito? Tapos na po. Ayan na. At ang huli naman, sa salitang balita, kung aalisin mo ang mga letra B at A, anong letra ang matitira? Okay? So, nabuo ba? O, ngayon, buuin niyo na yung mga sagot. Nabuo na ba? Opo. Sino ang nakabuo ng sagot? Pagsusulit mo. Ayan, pagsusulit. Ang ating ngayong paksa ay ang pagsusulit at ang mga uri ng pagsusulit. Ano nga ba ang pagsusulit? Maaaring basahin ng lahat? Ang pagsusulit ay isang panukat na ginagamit ng mga guro upang sukatin ang paglalapat ng mga pagkasuto pagkatapos ng isang pagtuturuan. So, sinasabi dito na ang pagsusulit daw ay isang panukat. Ang panukat na ibig sabihin ay paraan para malaman ng guro kung ang mga bata niya ay may natutunan. At narito naman ang mga uri ng pagsusulit. Una ay ayon sa layon. Ang pagsusulit ay mauuri gaya ng sumusunod. Una ay pagsusulit sa natangong kabatiran o sa Ingles ay achievement test. Sinasabi dito na ang pagsusulit na ito ay batay sa mga kakayahang itinuro na nakapaloob sa syllabus at isa itong pagsusulit na pangwakas. So, ibig sabihin, sa isang syllabus, di ba meron doon kung kailan matatapos ang isang aralin. So, sa achievement test, masusukat ng guro kung kayo nga ba ay may natutunan pagkatapos ng takdang panahon. Unawaan ba? Oo. Ano nga po ulit ang isang achievement test? Gladys. Sabi po dito, ang achievement test po ay pagsusulit na nakabatay po sa tinuturo na nakapanag sa syllabus. Ayan, magaling. Sunod, ang pangalawa ay panuring pagsusulit o diagnostic test. So, ayon dito, ito daw ay binibigay bago simulan ang pagtuturo
taglay iya sa wikang ito. Dito naman, nalaman ng guro kung ang isang wika nga ba mawawika. Sukat sa wika yung pagsulit. So, malalaman dito kung yung isang mag-aaral nga ba ay may kaalaman tungkol sa isang wika or kung paano niya gamitin ang isang wika. Naunawaan ba? Opo. Basahin niya uli ang pagsulit sa kausayan. Pagsusulit sa kausayan o proficiency test. Ito ay pagsusulit na nilalayong malaman ang kakayahan ng isang tao sa isang wika na hindi sinasaalang-alang ang anumang kasanayan na taglay niya sa wika. Naunawaan ba? Opo. Sunod ay pagsusulit na aptitude o aptitude test. Ito naman ay nasasabi kung ang kakayaning matutunan ng isang mag-aaral ang isang wika. So dito naman, sinusukat naman ng mga guro kung kaya ba na mag-aaral na aralin ng isang wika o sila nga ba ay may interest tungkol sa isang wika. Naunawaan ba? Opo. Sunod naman ay ayon sa dami ng kakayahang sinusubok ng bawat item. Pag sinabing bawat item, ito na mismo yung nakapaloob sa isang pagsusulit. So, sinasabi dito pagsusulit na discrete point. So, dito, sinusubok nito ang isang damang kakayahan at isa lamang kakayahan sa bawat item. So, ang halimbawa nito ay ang multiple choice sa English. So, dito kasi, isa lamang ang sagot. Kaya, susubukan ng guro kung ang bata nga ba ay may pagkaunawa sa isang paksa. Sunod ay pagsusulit na integrity. Basahin nyo nga ang A sa close hanggang dito lang. Okay, basahin. Ito ay pagsusulit na bubuo ng isa o higit pang talaga na may puwang para sa mga pinantas na mga salita. Dito naman, nakapalog dito ang fill in the blanks. Alam nyo ba yon? Opo. Alam? Oo. Alam. So kapag fill in the blanks, ito ay may mga pinakantas na salita. At dito naman, sinasabi na ang so may dalawa daw uri ng close. Ito daw ay yun nga. Ang una ay fixed ratio deletion at ang variable ratio deletion. At kung may pagpipili ang sagot, ang mga mag-aaral, ito ay multiple choice close o kung wala naman na ito ay basic close. Sunod, pagsusulit na idinidikta o dictation test. Maaaring basahin ng lahat. Sinusubok ito ang kakayahan sa pakikinig sa talagsalitaan, kakayahan, makikinig sa pagbaybay at sa wasno paggamit ng malaking titik at ng batas. Ang ganitong uri ng pagsusulit ay nahahati sa dalawang uri. Una ay ang standard dictation na sinusulat ng mga mag-aaral ng buong kalaan ng Pilipina. So dito naman, sinusubok naman ng guro kung ang mga bata nga ba ay nakikinig o tama ba ang pagbaybay ng mga salita. So sa dictation test ay may dalawang uri. Ito ay ang standard dictation. Kapag sinabing standard dictation, ito ay didikta ng guro ang mga talata at dapat sulatin ng buong talata ng mag-aaral. Naiintindihan ba? Oo. Sa ikalawa naman ay partial dictation. Dito naman, binibigyan ng CV ang mag-aaral ng talatang idinidikta. Pero, may mga kaltas na mga pahirala o pangungusap. Kukunan na lamang niya ang mga kuwang upang mabuo ang talata. So, naunawaan ba ang mga uri ng pagsulit? Oo. Ayan. So, ano nga ulit ang pagsulit?
Alaysa. Paraan para malaman ng guro kung may natutunan ang isa. Ano naman ang dalawang uri ng pagsusulit? Usa. Ang una po ay ayon sa layon at ayon sa dami. Ayan. Talaga ng mga kinig. Sunod naman ay dadama na tayo sa paglalakad. So, sa pangkat-isa, pagdala lang. Or tatlo. At ang pangkat-dalawa naman ay kayo. O, sa pangkat-isa, gumawa ng talata tungkol sa uri ng pagsusulit ayon sa layo. At ang pangkat-dalawa naman ay gumawa ng talata tungkol sa uri ng pagsusulit ayon sa dami ng kakayahang sinusubok ng bawat item. Maunawaan ba? Opo. Maaari na kayong magsimula. At, nakalimutan, ang pamantayan. Siyempre, sama ang nilalaman. 10 puntos. Kooperasyon ng grupo ay 5 puntos at malinaw at maayos na presentasyon ay 5 puntos. Ang kabuang puntos ay 20 puntos. Ayan. So, maayos na. Maaari nang magpresenta ang pangkat isa. Ang sa pangkat isa po ay ayon sa layo. Ang ayon sa layo po ay matutukoy ang natutunan ng mga mag-aaral at kung paano nila na ipamalas ang kanilang natutunan sa loob ng tiyak na panahon. Ang resulta ng pagsusulit nito ay maaaring gamitin bilang batayan para sa pagbibigay ng marka at pagpapasya sa susunod na exam. Kaya, palakpakan ang pangkat. Sunod ay pangkat-2. Sa pangkat-dalawa naman po ay ayon sa dami ng kakayahang sinusubok ng bawat item. Nakapaloob dito ay ang pagsusulit na discrete point at gayon din ang pagsusulit na integrative na kung saan ay nakapaloob dito ang clues at dictation test. Ayan, palakpakan din ang sunod. Pagtataya, maaari ba kumuhan ng isang 4 na papel? Ano to? Basahin at sagutan ng mga sumusunod na bakaya. Pwede na? Una. Sa una at 2 ang bilang. Isulat ang 2 uri ng pagsusulit. 2. Sunod. 3 to 6 ay 3 hanggang ng nabilang. Ayon sa layon, ang pagsusulit ay mauuri sa at ang 7 hanggang 8 naman, 2 uri ng pagsusulit na dinidikta o dictation test. Ano ang 2 uri ng pagsusulit na dinidikta o dictation test? At ang pangpili, 9 to 10, siyang hanggang 10 na bilang, ayon sa dami ng kakayahang sinusubok ng bawat item.
Bawal ang manggaya. Tapos na ba? Hindi pa sila. So, okay tayo. Ayan, so natapos na. At ka, pagpalit na ba kayo ng papel? Sino ang unang sasagot? Sa una at dalawang bilang. O, Nelly. Ayon sa dami at ayon sa layo. Ayan, tama. Sunod naman, sa bilang 3 hanggang 6. Wow, si Eliza. Sa bilang 7 hanggang 8, sino naman ang sagot dito? O, Mabel. Dalawang uri ng pagsusulit na ibinibig sa orientation test. Partial at standard. Ayan, tama. At sa huli, ang si Yam hanggang 10. Sino ang maaaring sumagot? Ako sa Discrete point at integral. Ayan. Wala na. So, sino